Ganda topic natin ngayon, ha? Ito talaga pinag-iisipan natin. Gusto natin pumayat, di ba? Anong klase? Tapos, dahil gusto natin pumayat, hindi naman natin matakwil ang carbohydrates. Kailangan kumain tayo ng kanin, o tinapay, pandesal, o spaghetti, o pasta. Kundi hindi tayo mabubusog. Hindi natin kaya yung mga keto diet, eh. So, sa mga tulad ninyo, ano pwede pagpilian? Kanin ba? Tinapay ba? O hindi ka magkakanin, magtitinapay? O mag-spaghetti ka? Magpapansit canton? Magbibihon ka na lang ba? Magnunoodle ka na lang ba? Tignan natin kung meron ditong a little better for you. Okay? Pwede ba ang rice? Actually, pag rice gusto nyo, maraming klaseng rice. Pwede kang half rice, pwede kang bawas rice, o pwedeng palitan mo brown rice. May red rice, may black rice pa. Okay? Magugulat kayo, nung 1939, nung lumang panahon, uso ang rice diet. May ganun pala. Maraming carbohydrates, yun ang pagkain nila, binabawasan nila taba. Protein, bawas konti, taba, bawas. No? Ultra low fat diet ang tawag nila, the rice diet, popular. No? Nakita nila, maganda daw for the kidneys, nakakapayat din, pero kokontrol mo rin talaga yung dami ng rice. Bakit maganda sa kidneys? Tulad na sinabi ko, ang high protein, puro karne, puro steak, puro laman, hirap ang kidneys. Kaya pag senior kayo, yung mga high protein, baka hindi nyo kaya. Pag mataas na creatinine ninyo, may kidney disease, bawal ng high protein. Konti na lang. Kaya nung tinanggal ang protein, binawasan, gumanda ang kidney disease. Although itong rice diet nga, hindi ko sinasabi sundin natin to, pero tingnan natin ano ba pwede. Okay, hindi ko sinabi all you can eat, ha. Walang all you can eat dito kasi isang cup ng rice, grabe, 242 calories. Ay bawat kainan mo dapat mga 500 calories ka lang, 500, 600. Sa babae mga 500 calories lang. So 240 to. So yung pagkain mo dapat 240 calories na lang, konti na lang. Kaya pag nag 2 cups of rice si Doc Lisa, 500 calories na yan. Wala na, lampas-lampas na. Tataba na tayo. Okay? Ano difference ng white rice sa brown rice and red rice? Ang white rice, kinuha lang yung loob, endosperm. Ito lang sa loob. Mas maputi, mas mabango, mas nape-preserve. Yung brown rice at red rice, ayan, pati may balot. Yan. Kaya high fiber. Mas maraming minerals. Okay? Itong brown rice, red rice, and black rice, mas maraming magnesium, phosphorus, manganese, selenium, iron, at vitamin B. So, mas maganda dapat. Ang problema lang, sinubukan ako mag-brown rice hindi mo kaya mag-brown rice bigla pag hindi ka sanay. Ulitin ko hindi mo kaya mag-brown rice bigla o kahit mag-black rice pag hindi ka sanay. Magtatai ka. Sasakit ang tiyan mo. Bakit? Super high fiber. Sabi mo, Doc, maganda fiber. Maganda ang fiber, pero wag mo bibiglain. Okay? Pag hindi ka sanay kumain ng maraming gulay, high fiber yun. Unti-unti, dagdagan mo konti. Hindi pwede 3 plato ng kangkong, ubusin mo, high fiber, baka magtai ka. O magba-brown rice ka agad, baka magtai ka. So gawin mo, 3/4 white rice, 1/4 brown rice. After 1 week, gawin mo ng half cup white rice, half cup brown rice. Ihalo-halo mo hanggang masana yung tiyan mo. At dadamihan mo yung tubig na iniinom. Pag high fiber, dapat mas maraming tubig. Kasi nga, mas maganda ang brown rice, high fiber siya, high minerals, high vitamins. Sabi nga ng American Heart Association, yan ang recommended ng American Heart, bawasan ng white rice, more brown, more red. Pero unti-unti, brown rice pampapayat. Bakit maganda itong mga brown rice or red rice? Marami siyang anti-inflammatory. Okay, anti-inflammation at good for digestion, yung fiber, pero unti-unti lang, slowly. Pampababa ng cholesterol, ang high fiber, mas busog ka, mas maraming minerals and vitamins. Okay? Ngayon, ang tanong, spaghetti, pasta, tinapay, o rice? Ano sa tingin nyo?
Ano sa tingin nyo ang mas okay sa diabetes, mas okay sa nagpapayat? Nagpapapayat, sasagutin natin. Ito po, magandang slide. Pakita mo na, Lisa. Sabi na to ng American Diabetes Association. Meron tayo tinatawag na glycemic index. Lagi ko yan tinuturo. Pag mataas ang numero nito, bad siya. Ibig sabihin, mabilis magpataas ng blood sugar. White rice, mataas, 73. White bread, pandesal, mataas, 75. Kaya pag kumain ka, makakanin, very high. Soft drinks, super high. Soft drinks ata, parang 90 eh. So, konting inom ng soft drinks, pandesal, white rice, sugar, taas agad ang blood sugar mo. Prone to diabetes. Pero ang brown rice, udon, noodles, mas mababa konti. Medium. Merong medyo low glycemic index, magugulat ka, ayan, no? Spaghetti, mababa pala, 49, no? Whole wheat spaghetti, mas mababa pa. Wheat bread, yung medyo brown na bread, oh. Kahit noodles, oh. Pansit, ano ba to? Pansit, Mami, Mickey, kasama yun eh. Pansit Canton. Pati cup noodle, oh, mababa rin. Actually, yung cup noodle, 53 din eh. Pero ililinaw ko na, baka malito na naman kayo. Sabi ni Doc, mababa yung glycemic index ng cup noodle tsaka spaghetti. Yung noodle mismo, mababa yung glycemic index. Mas mababa. Okay? Pero hindi rin super baba. Ang pinakamababang glycemic index, mga 15 lang gulay. Lahat ng gulay, ampalaya, kangkong, broccoli. So, ang ibig ko sabihin, yung noodle mismo at yung spaghetti, mababa na yung glycemic index. Pero kung yung spaghetti mo naman, lalagyan mo na maraming hotdog, maraming ham, maraming giniling, maraming alat, masyado maalat, hindi na rin healthy. Kung yung cup noodle mo, instant, puro lang seasoning, puro lang alat, 'di ba? Hindi healthy. Paano mo gagawing mas healthy? Yung pansit canton mo, lagyan mo na maraming gulay. Gulay, hipon, konti lang ang laman, healthy siya. Spaghetti, lagyan mo maraming kamatis. 'Di ba? Konting giniling pero walang hotdog, walang ham. Mas healthy siya. So, pwede mo siya gawing healthy. So, ang point is, pwede ka lumipat dito. Kung gusto mo, may diabetes ka, nagpapapayat, baka mas okay ito. Yan ang sinasabi kong simple carb tsaka complex carb. Ito yung good, ito yung ito yung bad, simple carb. Ito yung good, mas maganda. Okay? Ito yung pinakita natin, nagpapataas ng blood sugar. Ito yung tinatawag na quote-unquote bad, yung puting tinapay, puting kanin, nakakataba. Brown rice, mas maganda. Wheat bread, mas maganda. Spaghetti, nandito rin yan. Kasama yan. At yung better carb, ito, bad carbs, lahat ng tinapay, patatas, pizza, white bread, bad, Ang good, gulay. Sari-saring gulay, brown rice, ayan, oatmeal, munggo, beans, kasama, tofu. Ito na yung good. Ito na yung complex carb na good carbohydrates na mas hindi nakakataas ng blood sugar. Kamote, brown rice. Ito, uso to, quinoa, pero green peas, wheat bread, di ba? Tapos, pag nagpapapaya tayo, hindi pwede masyadong OA, masyadong overacting. Okay? Minsan kasi nainis tayo, mataba tayo, gusto natin bigla, di ba? May video na nga ako, sabi ko, ang best mindset para humaba ang buhay, dahan-dahan. Dahan-dahan sa galaw, dahan-dahan din sa kain. Kaya kung magpapapayat kayo, normally 2,000 calories tayo or more, baka 2,500 calories in a day. Yan ang normal kain natin. Kung magpapapayat ka, ang mga lalaki, babawasan mo lang 500. Minimum 1,500 calories in a day. Sa babae, 1,200 lang minimum. Huwag nang mas mababa pa. Kasi kung magka-crash diet ka, talagang gugutumin mo sarili mo, baka hindi kayanin. Baka magkasakit ka, hihina metabolism, magkukulang ka nutrients, mas hindi mo kaya. Mahirap mag-diet at magbawas ng calories kung maraming trabaho, may exam, nag-exercise, mahirap yun. Actually, ano mabilis magpapayat?
Diet or exercise? Alam niyo ba anong sagot? Mag-exercise na lang ako para pumayat o magda-diet ako para pumayat? Ayon sa pag-aaral, ang best way na bumaba ang timbang, diet. Yung exercise para pumayat, mahirap. Kaya pero mas mahirap. More yung konting exercise, tapos bawasan mo yung pagkain mo. Pag nasanay ka na, lumakas ka na, bago ka ulit mag-exercise. Kasi yung iba pa nag-exercise, lalo kumakain napapakain. So, bottom line, bawasan natin yung pagkain natin. Kung 2 cups, gawin mong 1 cup. Kung white rice, pwede mong gawing half na brown rice. Or kung kaya mo, minsan lipat ka sa pansit o lipat ka sa spaghetti, pwede rin yon. Or kung babawasan mo talaga yung carbohydrates mo, pwede mo damihan yung gulay mo. Palitan mo ng kamote. Better din yung kamote, gulay, yun ang pampabusog mo. Sana po nakatulong tong video para malinawan kayo. And finally, kanya-kanya po to. Kung ano bagay sa inyo, yung iba hindi nabubusog sa tinapay. O, kanin talaga. So, try mo na lang bawas-bawasan. Kung 2 cups ka dati, gawin na lang 1 cup. Okay? Sana po nakatulong to. God bless po.